Lord, help my unbelief. What an honest prayer that we can see from our story sa araw po na ito. Sa Mark chapter 9 verse 24, sabi po dito, "Immediately the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief." Honest question lang. May time ba na nag-pray ka pero sa totoo lang, hindi ka sold out, hindi ka sure kung may mangyayari? Yung tipong, Lord, naniniwala naman ako, pero baka hindi na rin talaga maayos ito. Mahirap aminin, pero madalas pwedeng nangyayari pa rin ito sa atin. Dito po sa kwento natin ay makikita natin ang isang tatay na tapat na umamin sa nararamdaman niya sa ating Panginoon. Sabi niya, I believe. Diba? Andun yung I believe, pero sabi niya, help me or help my unbelief. Pwedeng katulad din po tayo ng tatay na ito. Kung titingnan po natin yung story, ito yung pagkakataon na humihingi siya ng tulong sa Panginoon para mapagaling ang kanyang anak na matagal ng kumbaga ginagambala ng demonyo. Makikita po natin dun sa verse 21, tinanong siya ng Panginoon kung kailan pa ba ito, sabi niya, since pagkabata. No? Since his child. So malamang sa senaryo po na ito ay pagod na yung tatay. Pagod na siya sa sitwasyon nila, pagod na siya na makita yung sitwasyon ng anak niya, pero lumalaban pa rin siya. So imagine natin yung tatay, no, na nakikita niya yung anak niya na inaatake ng demonyo. Sabi po dun sa verse, no, prior, minsan nagsisigaw, minsan inahagis sa apoy, minsan parang patay na. And matagal na panahon niyang nakikita ito, kaya naghahanap na siya ng solusyon. Pero nung nalaman niya na nandoon ang Panginoong Hesus, doon siya lumapit. Pero tandaan po natin sa mga unang mga prior verses nito, una siyang pumunta sa mga alagad ng ating Panginoon. Dahil walang nagawa, so pumunta siya, nalaman niya na nandun ang Panginoong Hesus, nagbaka sakali ulit. Pero alam natin, makikita natin dito yung sitwasyon ng tatay, hindi buo yung faith niya. Hindi malaki yung kanyang pananampalataya nung mga panahon na to. Pero hindi rin siya nagkunwari na strong yung kanyang faith. Hindi niya sinabi na, Lord, full yung faith ko, buo yung tiwala ko na mapapagaling mo yung anak ko. Pero ang sinabi niya, I believe. Pero humingi siya ng tulong, tulungan mo ako sa parte ng puso ko na hindi pa po buo yung paniniwala. Matagal ko na pong nabasa itong story nito, but it always struck my mind, no? Napapaisip pa rin talaga ako kung ano pa ang pwedeng implications ng kwento na ito sa atin, lalo na sa atin, sa ating mga tagasunod na ng Panginoon, ganun din po sa mga sabihin natin hindi pa o nagsisik pa, di ba? Naghahanap pa, marami pa rin katanungan pagdating sa pananampalataya. Pagdating sa paniniwala sa ating Panginoon. Pero ano yung tinuturo? Ano yung tinuro ng verse na ito? Na hindi natin kailangang maging perfect para lumapit sa Panginoon. Minsan kasi may feelings tayo na hindi ako qualified mag-pray. O kaya
hindi ko naman deserve ang miracle kasi kulang naman ako sa pananalig. Pero anong sabi ni Jesus? Nung sabi ng tatay, if you can. Diba? Sabi niya, if you can. So, talagang hindi mo maikakaila na meron siyang doubt. Diba? Sige nga kung kaya mo. Tapos sumagot si Jesus, kung kaya ko, if I can. Tapos sinabi na niya, everything is possible for those who believe. So, makita natin dito, hindi naman nagalit si Jesus, hindi siya nakipag-argue, hindi niya inilaban yung sarili niya, hindi niya dinipensahan yung sarili niya na, teka lang, bakit hindi ka naniniwala? Ako yung Diyos, ako yung gumawa ng mga maraming miracles. Hindi niya nilaban yun. Pero ang sinabi lang niya, if you believe, it is possible. Everything is possible. So, walang condemnation. Hindi niya kinondem yung pagiging doubtful nung tatay. Ang ginawa niya, doon siya ngayon. Doon niya doon niya finokusan, doon sa panahon ng kahinaan na part na yun, yung mahinang part ng puso ng tatay, yung mahinang part na puso na yun ng lalaking yun, doon niya ngayon kinatagpo. So, ganun din sa buhay po natin. Diba? Ang Lord natin, doon niya tayo kakatagpuin sa panahon o kung saan mahina yung puso natin, kung saan mahina tayo. Doon niya tayo kakausapin, doon natin mararanasan yung encounter natin sa ating Panginoon. So, hindi niya kinondem, hindi niya pinagalitan. Ang gusto lang niya, magtiwala yung tatay. Gusto lang niya magkaroon, makita ng tatay na yon na okay, dito siya may doubt, so dito ako ngayon kikilos. So, meron ba tayong sitwasyon? Meron ka bang sitwasyon sa buhay mo ngayon? Nung sinasabi mong, Lord, tulungan mo akong maniwala. Diba? What an honest prayer. So, okay lang pala, okay lang na yun yung maging prayer natin. Hindi natin kinakailangan magkunwari na, strong yung faith ko. So, at times na mahina yung faith mo, it's okay na maging honest sa ating Panginoon. Kung meron man kang nararamdaman na parang hindi agad nasasagot yung mga prayers mo, then it's okay na maging honest sa Lord. Na, Lord, saan ba ako? Bakit wala pang sagot sa mga panalangin ko? O kahit sasabihin mo sa kanya, Lord, help me overcome my unbelief. Napakagandang panalangin din po kasi ang dami nating help me overcome, diba? Help me overcome my trials, help me overcome my sickness, help me overcome my pain, help me overcome my financial problem, help me overcome my relationship. Pero ito, napaka-inner, napaka-personal. Yeah? Help me overcome my unbelief. Hindi naman nananalangin na siya kahit yung pinapanalangin na niya, nagda-doubt pa rin siya. Pero ang prayer niya, alam niya kasi sa sarili niya na may doubt siya. So, yun ang prayer niya. Lord, help me overcome my unbelief. Kaya, yun, pwede rin natin maging prayer yun, katulad ng tatay na yun. So, yung faith natin, kung may pagkakataon na hindi palaging malaki, pero totoo, ina-acknowledge yun ng Panginoon. Diba sabi natin, kailangan maging malaki yung faith natin para magkaroon din tayo ng malaking miracle. Pero ano bang sabi ni Jesus? Diba sabi, kahit daw yung faith mo is as small as a mustard seed, sapat na yun para makakita ka ng miracle. Parang pagtawag lang yan sa hotline, di ba? Hindi natin kailangang lakasan yung sigaw. Basta
nakakonect ka, pwede ka nang makatawag. Ganun din yung faith. Hindi kasi palakasan, hindi palakihan, kundi yung connection natin sa ating Panginoon. So, let it be na yung prayer po natin sa ating Lord na kahit minsan mahirap maniwala, mananalangin ka pa rin na, Lord, tulungan mo ako na ma-overcome ko yung mga doubts. Hindi dahil sa kung ano man, pero alam mo kasi na at the end of the day, siya pa rin yung may control sa sitwasyon na meron ka. Sana maging reminder po itong panalangin na ito ng Tatay sa bawat isa sa atin. Nasaan man tayo ngayon, hindi man perfect yung buhay natin, we can still come to God, hindi man malaki yung faith mo, pero kung meron ka namang faith na totoo, yan po ay i-acknowledge ng ating Panginoon. So, again, may this be our prayer kapag nagkakaroon tayo ng doubt sa buhay natin. Lord, help my unbelief.